Ako ay si Gregorio Aquino at siya naman si Lilia Marquina Aquino. Ulit. At kami, sige, 1, 2, 3. At kami ay 48 years ng kasal. Kami ay nagkakilala sa isang okasyon sa binyagan na aking naproksyan at siya ang aking nakapareha. Sa aking pagkakakita sa kanya na akit ako sa kanya dahil sa tingin ko mabait, masipag at maganda siyempre. Nung makapareha ko siya sa binyagan, ay doon nag-umpisa ang aming pagkikilala na parang nabakas ko naman na mabait siyang tao, kaya magaang agad ang love ko sa kanya. So, siyempre, pakikipagkaibigan muna, konting kwentuhan, at minsan pamamasyal hanggang sa nagka-develop na kami. Pumapalig siya sa aming bahay para manligaw. Iyon. Kanina dapat sinabi mo. Kinasal sa Adventist Church sa kahilingan ng aking ama. Dahil nagkaroon siya ng matalik na kaibigan na ang relihiyon ay Adventist. Na influensyan siya na doon kami magpakasal. Kaya ang unang kasal namin ay ginanap sa Adventist Church. Nagsama kami sa loob ng 25 taon na hindi kasal sa Katoliko. Nang kami naman ay sumapit sa 25 kasal taon ng aming pagsasama, ay binalak namin o Ginawa namin magpakasal ulit sa ikalawang pagkakataon sa Katoliko, sa simbahan ng Katoliko. Sa simula pa lang nasagutin niya ako, alam ko mahal niya ako. Siyempre, ganun din ako, mahal ko siya. Madaling magmahal kung mahal mo ang babae. Pero napakahirap pagmahal kung hindi mo gusto ang kanyang pagkatao. Madaling magmahal para sa akin. Kasi hindi mo siya pag-iisipan na namang bagay na makasasama sa kanya. Yung ikabubuti lang po yung Kabubuti na lahat. Siyempre, mas maganda yung magmamahalan. Sa inyo, Lola, mahirap magmahal o madaling magmahal? Mahirap ding magmahal kung hindi mo gagawin ang dapat para kayo hindi magkaroon ng problema. Kailangan magkaroon kayo ng unawaan, pag-uusap, at bigayan. Para kung ano't ano man ang maging problema nyo, ay malalaman ng bawat isa. Lagpasan yung dalawa. Sa akin, ang pinakamahirap yung pag-alis ko sa aming bahay na para mangibang bansa at magtrabaho. Pero sa aking sarili, magiging maganda ang ginawa ko dahil para sa pamilya ko naman ang aking iniisip. Ang aming paghihiwalay ay mahirap para sa aming dalawa. Pero pinalalakas namin ang aming loob dahilan sa aming mga anak. Sila ang aming inspirasyon para kami ay magkaroon ng tibay ng loob sa pagkakalayo namin. Ginawa namin ang lahat para kami ay magkatulungan. Habang siya ay nasa malayo, ako naman ay naghahanap buhay din sa aming tahanan. Paano po yun? Walang mga cellphone dati. Noong panahon iyon, hindi uso ang cellphone. Ang hirap Ang aming ginagawa lamang ay nag-voice tape ka. Ang uso noon ay yung ire-record mo pa yung yung sa cassette, cassette tape. Kahit may ginagawa ka, para ka lamang voice tape o para ipadala mo sa kanya at para marinig niya kung ano man ang sinasabi mo. Kahit
dapat matulog ka na, ginagawa mong umaga ang gabi para lamang sabi ka kung anong sasabihin mo. Hindi ka tulad ngayon na hawak mo lang ang telepono kahit may ginagawa ka, makakapagsalita ka, makakapagbida ka. Noon, hindi pwede. Yun lang ang paraan mo para makausap mo siya. Pero ganun pa man, nakakapag-usap pa rin kami. At ang pinakamahirap paggawa mo ng sulat, bago ka makagawa ng sulat, kung may ginagawa ka, kung may tinatrabaho ka, ang paggawa ng sulat ay ginagawa ko sa hating gabi bago matulog. Sa araw ay naghahanap buhay ako sa aming tahanan. Ako, sa totoo lang, pagka medyo masama loob ko, lumalabas na ako ng bahay. Papalipas ng ilang oras, at pag alam kong okay na, babalik na ako sa akin at magbabati na kami. Lola, pag nag-aaway, Ang kasabihan nga ng matatanda, kapag may problema, pag-usapan bago matulog. Ganun na lang aming ginagawa. Pagkatapos ay suntok na agad. bakit importante yung hindi palipasin ng away? Kasi pagtatagalin mo, lalala ang sitwasyon ng iyong pag-aaway. Kailangan sa madaling panahon, matapos agad at ma-solve maagad ang problema kung ano man yung naranasan. Siya ang pinakamalaking pinanghahawakan namin. Ano man ang maranasan namin, ano man ang problema, at kaligayahan alam namin sa kanya nagmumula. Kung hihingi ka ng kung ano man ang gusto mong pasasalamat sa Diyos para kayo ay mapatnubayan niya, magabayan niya sa lahat ng oras. Yun ang una mong dapat gawin, ang manalig sa Panginoon. Sa tingin niyo po, gano'n ka-importante dapat ang pananampalataya sa isang relationship? Pinakamalaking bagay. Dahil kung wala ang Diyos, masisiran lahat ang inyong pagsasama. Kailangan may pananalig sa Diyos. Ang masasabi ko sa inyo, una-una kilatisin mong mabuti ang iyong makakasama sa buhay. Kung alam mong siya na, pagkaloob mo sa kanya ang pagmamahal na dapat ibigay sa kanya, at tiyak susuklian ka ng pagmamahal ng iyong mapapangasawa. Sa akin naman, kung talagang naramdaman mo na mahal mo na siya, at siya na talagang para sa iyo, gawin mo ang nararapat. Hindi naman kailangan maging maganda, mistisa o anuman para mahalin mo siya. Kung nakita mo na sa kanya ang talagang katangian na gusto mo, edi nasa sa iyo na yun. Kung siya na ang para sa iyo, mahalin mo siya. Ngayon, nakikita namin na maganda ang pagsasama ng iyong mama at papa. May pagbibigayan, may pagsusunuran, at may pagtutulungan sa pamumuhay, sa paghahanap buhay. Lolo. Sa akin naman, nagiging maganda ang pagtingin ko sa kanilang pagsasama dahil napalaki kayong maayos. Wala kaming problema sa inyo na nakikita para sabihin kayo pinabayaan ng mga magulang. Kaya suklian nyo ng pagmamahal. Alam niyo yan, kitang-kita niya. At sa akin, ang masasabi ko, kung ano man yung napapansin mong hindi maganda sa akin, iyon ay dala ng katandaan. Nagiging sensitibo ang ugali ko dahil sa edad. Kaya naman, kung ikaw man naramdaman kung meron din akong hinanak ito, dala na lang ng katandaan natin. Pero, sinasabi ko sa iyo na mahal kita. Lola. Kaya, ano man ang pagkukulang,
o ano man ang hindi ko, pero masasabi ko na wala naman akong pintas o sasabihin hindi ko gusto. Gusto ko, hindi ako tatagal ng ganitong katagal na 48 years na kasal kung hindi kita mahal, kung ako may nakikita sa iyong palso, kung ako naman may nakikita, sinasabi ko naman sa iyo. Ngayon, ang hinihiling ko lang, bigayan tayong dalawa. Eto Mahal na. kita. It's a prank. Hug, okay, hug na. It's a prank. Agad. It's a prank. It's a prank. Saan pupunta na? Hindi pa uso noon ng ng cellphone, ano? Ano? Ang uso noon na Oh, yung ano yung huling tanong? Ulitin na lang mo natin kasi nag-iba yung mabilis lang naman. Okay, again, ako si... Ha? Ano ba? Is this a prank?